Napa-oh my God ba kayo dyan sa shook selfie na yan? Pero na-OMG na rin ba kayo sa dami ng ganap? Me too. Kahapon nga ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga gustong tumakbo para sa election 2025. At mag-iintay na lang tayo ng opisyal na listahan ng mga kandidato. Pero mukhang kakaiba ang sitwasyon ngayon dahil bukod sa tradisyonal na paraan ng pangangampanya, maraming online platforms na rin ang pwedeng gamitin. At marami rin ngang mga sikat na mga online na naghain ng kanilang kandidatura. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, may mga takdang limitasyon sa pangangampanya pero ano po ang sinasabi ng batas kung online ang usapan? Lalo na para sa mga influencer na madalas mag-livestream o mag-post ng vlogs, pwede rin po ba itong limitahan sa campaign period? Well, kahit nga napakahirap isipin na kakayanin ito, sisikapin daw actually ng COMELEC na i-monitor at bantayan ang social media sa darating na 2025 elections. Meron ng COMELEC Resolution number 11064 na bagong effort nga para ma-regulate ang social media, lalo na at ang laki nga ng posibilidad na magkaroon ng fake news, misinformation at disinformation campaign, paninira, paggamit ng mga bot at mga troll army on social media and other digital platforms. Babantayan din ang paggamit ng artificial intelligence o AI technology. Alam nyo na, pag merong AI na yan, namamanipulan niya ang lahat ng bagay. Nabubuhay ang patay, napapasayaw ang hindi nagsasayaw, nakakagawa ng rally at mga speech na hindi naman nangyari. So, i-require na magkaroon ng authentication ng lahat ng mga material na gagamitin. Ipinagbabawal ang mga deepfake, cheapfake at soft fakes at lahat ng fakes. Bawal din ang paggamit ng mga fake at mga unregistered social media accounts. So, kailangan magrehistro lahat ng mga pages at mga SOCMED sites na yan. So, para naman po sa mga netizen na share ng share at comment ng comment tungkol sa mga opinion nila, tungkol sa mga issue online, lalo na sa mga tatakbo, kailan po masasabing may nalalabag na silang batas? Actually, magaling na tanong yan at napakahirap sagutin. Pati siguro ang COMELEC nag-iisip kung paano nga babantayan ng lahat ng mga nasa social media, lalo na kung ito nga ay yung mga individual lamang na nagpapahayag ng mga sariling opinion at kuro-kuro. Freedom of expression is still alive and well. Pero kung maaalala ninyo, noong mga huling eleksyon, nakita natin ang paggamit ng social media, biglang nagpapalakas na instrumento ng opinion. Talagang naapekto ang opinion ng mga tao for right or for wrong. Maraming mga individual na kahit sa una hindi naman mukhang officially para sa isang kandidato, pero over time, lumalakas, nagkakaroon ng maraming followers, ng mga troll, at nagiging malakas na influencer din ng mga boto. Babantayan daw mga social media influencers na to ng COMELEC. So hindi rin natin alam kung talagang mababantayan at mapapigilan ito ng COMELEC. Kung tandaan natin, yung traditional form dati, ang mga poster, dapat nga limitado kung saan siya ipopost, pero laganap pa rin. Pero ito, mas laganap ang social media. So titingnan natin yan. Pero theoretically, sa ilalim po ng Resolution number 11604, pwedeng mag-request ang COMELEC na ipa-take down ng mga post at mga pages na ito. Magpa-partner din ang COMELEC with the BIR para matunton kung sino bang binabayaran ng mga kandidato, ng mga influencer at syempre kung magkano ang bayad sa kanila. Sana nga magkaroon ng pagkakataon na mabantayan ng mga ito. Nasa social media na nga ang pangangampanya at napakaraming mga fake news at paninira na nangyayari na sinasang-ayunan at pinapatotoo ng mga trolls at mga bots at kung ano-ano pang kalokohan. So think before you click and think carefully about your choices sa ating mga kandidato. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.